Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay miyembro ng SSS at nakarinig na kayo ng balitang may ibibigay na 20,000 cash aid sa lahat ng members simula January 2026, huminto muna kayo sa ginagawa ninyo at makinig kayo ng mabuti dahil maraming tao ang naloloko ngayon sa mga fake news na kumakalat sa Facebook at TikTok. Alam ko po napakaganda pakinggan ng ganyang balita, lalo na sa panahon ngayon na ang mahal ng bilihin, ang taas ng kuryente at ang hirap bumangon sa umaga dahil sa preson at diabetes. Pero kailangan nating alamin kung totoo ba talaga ito or isa lamang itong scam na magpapahirap sa atin. Narito ako ngayon para sabihin sa inyo ang totoo. Walang takip-takip, walang ikukubli, dahil ayokong makita kayong umasa sa wala at sa huli ay masaktan pa. Ang Social Security System o SSS ay may mga tunay na benefits para sa atin. Mga pension, sickness benefit at iba pa. Pero ang 20,000 cash aid na yan para sa lahat ng members ay hindi totoo. Ayon sa official announcement ng SSS mismo, wala pong ganitong programa na inilabas ang ahensya para sa 2026. At kung may makikita kayong posts or messages na nagsasabing kailangan ninyong mag-register, magbigay ng personal information, or magbayad ng processing fee, huwag na huwag kayong maniniwala dahil scam yan at baka ang identity ninyo pa ang nakawin. Maraming mga manloloko ngayon na gumagamit ng pangalan ng SSS para manloko ng mga inosenteng Pilipino. Kaya kailangan nating maging mapagbantay at hindi basta-basta magtiwala sa mga nakikita natin online. Ngayon, alam kong marami sa inyo ang medyo disappointed dahil sana totoo nga yung 20,000. Pero huwag kayong mawalan ng pag-asa dahil mayroon naman talagang mga tunay na benefits at programang maaari ninyong i-claim mula sa SSS na baka hindi pa ninyo alam. Una sa lahat, kung kayo ay qualified retiree at hindi pa kayo nag-file ng retirement claim ninyo, pwede pa kayong mag-apply para sa monthly pension ninyo na umaabot ng 1,200 hanggang 18,495. Or mas mataas pa depende sa inyong contributions at years of service. Ang dami kong nakakausap na seniors na hindi alam na may pera silang naghihintay sa SSS. Tapos pagdating nila sa tanggapan, nagulat na lang sila kasi may backlog pa pala silang pwedeng makuha na umaabot ng ilang buwan. Kaya kung hindi pa kayo nag-file, ngayong January 2025 pa lang, magsimula na kayong mag-ayos ng mga papeles ninyo para ready na kayo. Kailangan ninyo ng SSS ID or MID card, birth certificate, valid IDs, at kung employed kayo dati, yung Certificate of Employment and Compensation mula sa employer ninyo. Mas maaga kayong mag-apply, mas maaga din kayong makakatanggap ng pensyon ninyo, at hindi na kayo mag-aaksaya ng panahon at pamasahe sa pagbalik-balik sa SSS office. Bukod sa regular pension, may tinatawag na 13th month pension na ibinibigay ng SSS tuwing December, at ito ay equivalent ng 1-month pension ninyo. Halimbawa, kung ang monthly pension ninyo ay 5,000, makakatanggap kayo ng dagdag na 5,000 sa Disyembre. Kaya para bang may bonus kayo bago magpasko? Maraming retires ang hindi nila nire-request ito kasi akala nila automatic. Pero kailangan ninyong siguruhing updated ang inyong records at aktibo ang inyong account para matanggap ninyo yan ng walang problema. At alam ba ninyo na may tinatawag ding funeral benefit na pwedeng i-claim ng inyong mga beneficiaries kung sakaling mamatay kayo? Ang benefit na ito ay umaabot ng 20,000 to 40,000 depende sa inyong contributions, at ito ay napakalaking tulong sa pamilya para sa gastos sa libing. Kaya importanteng naka-update ang inyong beneficiaries sa SS records ninyo at dapat alam nila kung paano mag-file ng claim para hindi masayang ang benepisyong ito. Para sa mga seniors na may sakit or na ospital, may sickness benefit din ng SSS na pwedeng i-claim kung kayo ay nag-contribute ng at least 3 months sa loob ng 12-month period bago kayo magkasakit. Ang benefit na ito ay 90% ng average daily salary credit at pwede kayong makatanggap ng hanggang 120 days na sickness benefit sa isang taon. Maraming seniors ang hindi nila ginagamit ito kasi hindi nila alam na pwede. Tapos nag-aaksaya lang sila ng pera sa hospital bills,
na sana ay may tulong pa sila mula sa SSS. Kaya kung kayo ay nagkasakit at nag-confine sa ospital, makipag-ugnayan agad sa SSS at itanong ninyo kung qualified kayo para sa benefit na ito. Kailangan lang ninyong ipasa ang medical certificate mula sa doktor, hospital bills, at iba pang supporting documents at mabilis lang ang processing kung kumpleto ang inyong requirements. Ngayon, para sa mga hindi pa qualified sa retirement pero may emergency, mayroon ding unemployment benefit program ng SS na nagsimula noong 2021. Pero ito ay para sa mga nawalan ng trabaho dahil sa involuntary separation. Kung kayo ay nag-contribute ng at least 36 months at nawalan ng trabaho, pwede kayong makatanggap ng 50% ng inyong average monthly salary credit para sa 2 buwan. Hindi ito na one-time, pero ito ay tunay na programa na makakatulong sa inyo habang naghahanap ng bagong source of income. Ang problema lang, maraming Filipinos ang hindi nakakaalam nito kaya hindi sila nag-a-apply. Tapos nasasayang lang ang opportunity na makatanggap ng tulong mula sa gobyerno. Bukod sa SSS, kung kayo naman ay government employee dati at miyembro ng GSIS, may mga similar benefits din kayo na pwedeng i-claim. Ang GSIS ay nag-aalok ng retirement pension, 13th month pension, survivorship benefits at iba pa. At ang mga rates ay mas mataas kumpara sa SSS dahil mas mataas din ang contributions ng government employees. Kung kayo ay GSIS member, siguraduhing alam ninyo kung ano ang inyong entitlements at kung paano mag-file ng claims dahil maraming retirees ang nawawalan ng pera dahil hindi nila nako-complete ang requirements on time. Ang GSIS ay may online portal na ngayon kung saan pwede na kayong mag-apply at mag-check ng status ng inyong claims. Hindi na kailangan pumunta sa opisina, kaya mas convenient na ngayon kumpara noon. Para sa mga seniors na may mga anak o apo na nag-aaral, alam ba ninyo na may Educational Assistance Loan Program ang SSS na pwedeng i-apply ng inyong mga dependents? Ito ay low-interest loan na makakatulong para sa tuition fees at iba pang school expenses at ang repayment terms ay flexible. Hindi ito direktang 20,000 cash aid pero ito ay isang paraan para makatulong sa pamilya ninyo at makapag-aral ng maayos ang inyong mga apo. Maraming families ang hindi nila nalalaman ang benefit na ito, kaya kung may nag-aaral kayo sa pamilya, subukan ninyong mag-inquire sa SSS kung eligible kayo. Ngayon, gusto ko ring i-share sa inyo kung paano kayo makakaiwas sa mga scam at fake news tulad ng 20,000 cash aid na yan. Una, palaging mag-verify sa official sources. Ang SSS ay may official website na sss.gov.ph at may Facebook page din sila kung saan nila ina-announce ang lahat ng updates at programs. Kung may nakita kayong post sa social media na hindi galing sa verified page ng SSS, mag-isip muna kayo bago maniwala. Pangalawa, huwag kayong magbibigay ng personal information, tulad ng SSS number, bank account details o OTP codes, sa kahit sino lalo na sa mga nagte-text o tumatawag sa inyo na nagsasabing taga-SS sila. Ang SSS ay hindi hihingi ng sensitive information through text o phone call. Kaya kung may ganyan, scam, yan sigurado. Pangatlo, huwag kayong magbabayad ng kahit anong processing fee o registration fee para sa mga benefits dahil ang lahat ng SSS benefits ay libre lang ang application, walang bayad. Kung may hihilingin sa inyong magbayad, red flag na yan agad. Kung kayo ay talagang interesado na alamin lahat ng available benefits ninyo mula sa SS, ang best approach ay pumunta mismo sa pinakamalapit na SSS branch sa inyo o mag-schedule ng appointment through their online system. Magdala kayo ng lahat ng inyong valid IDs, SSS number at iba pang documents na kailangan at magtanong kayo ng direkta sa SSS representative kung ano-ano ang pwede ninyong i-claim. Mayroon ding SSS hotline na 1455 na pwede ninyong tawagan kung may mga katanungan kayo at may email din sila kung gusto ninyong mag-inquire online. Ang importante, kumuha kayo ng information mula sa tamang sources para hindi kayo maloko ng mga manloloko. Para sa mga seniors na mahina na ang paningin o hirap ng bumasa ng maliit na letra, dalhin ninyo ang inyong mga anak. Ora po sa tulungan kayong mag-process ng mga claims ninyo. Maraming nangyayari kasi na dahil hindi nila maintindihan ang mga forms,
mali ang pagkakasulat nila o kulang ang documents na ipinasa kaya delayed ang processing ng benefits. Kung may kasama kayong mas nakakaintindi, mas mabilis at mas smooth ang proseso at hindi kayo mag-aaksaya ng panahon at pera. Sa pagtatapos, gusto kong sabihin sa inyo na habang hindi totoo ang 20,000 cash aid na yan, mayroon pa ring maraming tunay na benefits na naghihintay sa inyo mula sa SSS at GSIS. Ang kailangan lang ninyo ay maging proactive, magtanong at mag-file ng inyong claims para hindi kayo mag-miss out sa pera na para naman talaga sa inyo. Huwag kayong mahihiyang magtanong sa SSS office o tumawag sa hotline nila dahil trabaho nila na tulungan kayo. At lagi ninyong tandaan kung may nakikita kayong sobrang ganda na balita na parang imposible mag-isip muna kayo at mag-verify bago maniwala. Ang ating gobyerno ay nag-aalok ng mga tunay na tulong at suporta para sa ating mga seniors, pero kailangan nating maging responsable at vigilant para makuha natin ang mga ito ng tama. Ingat po tayong lahat at sana ay nakatulong ang video na ito para mas maintindihan ninyo ang reality tungkol sa SS benefits. Mag-subscribe at mag-like para sa mas maraming updates tungkol sa SS, GSIS, at iba pang retirement benefits na makakatulong sa ating mga seniors. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at God bless us all.